Isang karaniwang araw sa mataong palengke ng Quiapo. Maagang sumikat ang araw, at ang ingay ng mga nagtitinda at mga mamimili ay bumalot na sa buong paligid. Si Maya Maganda, na ang pangalan ay tila taliwas sa magaspang niyang mga kamay at bahagyang pawisan niyang noo, ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga paninda. Bunches ng sariwang talong, sigarilyas, at kamatis ang maayos niyang inilalatag sa kanyang maliit na pwesto. Ang kanyang tinig, bagamat bahagyang pagal na sa magdamag na pagbili sa bagsakan, ay puno ng sigla habang tinatawag ang kanyang mga suki. Murang gulay. Sariwa pagaling bukid. Bili na po kayo. Pinahid niya ang tumulong pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Pangarap niya ang isang mas magandang buhay para sa kanyang pamilya. Ang kinikita niya sa araw-araw ay sapat lamang para sa kanilang pagkain at maliit na upa sa kanilang tirahan. Kaya naman, bawat sentimo ay pinaghirapan niya. Sa gitna ng kanyang pag-aayos, isang figura ang biglang bumangga sa kanyang pwesto. Isang lalaki, matangkad, nakapormal na kasuotan na tila hindi akma sa magulong palengke, at may bahid ng pagkagulat sa kanyang mukha. Sa lakas ng impact, tumumba ang isang basket ng kanyang pinakamahusay na mga kamatis, na gumulong at kumalat sa maruming semento. Ay, Diyos ko, bulalas ni Maya, napahawak sa kanyang dibdib. Mabilis siyang yumuko para pulutin ang mga kamatis na nadumihan na. Ang inis ay unti-unting bumubuo sa kanyang dibdib. Sino ba itong lalaking ito na parang nawawala sa sarili at hindi man lang tumitingin sa kanyang dinaraanan? Nako, miss, sobrang sorry po, ang sabi ng lalaki, na halata ang pag-aalala sa kanyang boses. Yumuko rin ito para tulungan siyang mamulot ng mga kamatis. Ang kanilang mga kamay ay halos magkadikit nang abutin nila ang isang hinog na kamatis. Nagtama ang kanilang mga mata, ang kay Maya ay puno ng inis, samantalang ang sa lalaki ay puno ng sinseridad at isang bahid ng pagtataka. Maya-maya pa ay napawi ang inis ni Maya nang mapansin niya ang mukha ng lalaki. Mayroon itong kakaibang karisma, isang uri ng appeal na hindi niya maintindihan. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng lungkot, ngunit mayroon ding isang bahid ng kabaitan. Okay lang po, sagot niya, kahit hindi naman talaga. Marami sa mga kamatis ay malamog na. Pero sana po ay tumitingin kayo sa dinaraanan ninyo sa susunod. Tama po kayo. Ako po si Adrian, pakilala nito, na iniabot ang mga kamatis na napulot niya. Sobrang abala lang po ang isip ko ngayon. Maya po, maikling sagot niya, tinatanggap ang mga kamatis. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan sa pagitan nila, tanging ang ingay ng palengke ang maririnig. Mayroong isang kakaibang kuryente sa hangin, isang hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan nilang dalawa, sa gitna ng mga nagkalat na gulay at putik sa semento. Miss Maya, muling pagsasalita ni Adrian, na tila may naisip. Marami po sa mga paninda ninyo ang nasira ko. Gusto ko pong bayaran ang lahat ng ito. Umiling si Maya. Nako, hindi na po kailangan. Nangyari na po. Kahit paano ay sayang din ang mga kamatis, ngunit hindi naman niya gustong magmukhang mapagsamantala. Hindi po, Miss Maya. Gusto ko pong makabawi pagpupumilit ni Adrian. At saka G. Tumigil siya na tila nag-aalangan. Mayroon po akong kakaibang pabor na gustong hilingin sa inyo. Nagtaas ng kilay si Maya, nagtataka kung ano na naman ang maaaring mangyari. Isang pabor mula sa isang lalaking mukhang galing sa ibang mundo. Ano po iyon? Tanong niya, puno ng pag-usisa. Alam ko po nakakaiba ito, pero naghahanap po kasi ako ng personal chef, paliwanag ni Adrian. At nang makita ko po kayong nagtitinda dito, naisip ko siguro po ay marunong kayong magluto ng mga simpleng lutuin. Napakurap si Maya. Isang personal chef. Siya. Isang tindera ng gulay sa palengke. Parang isang malaking biro. Ako po. Ang alam ko lang pong lutuin ay mga pangkaraniwang pagkain lang po namin, sagot niya, na hindi maitago ang pagtataka. Saka, wala po akong karanasan sa mga chef-chef na iyan. Naunawaan ko po, sabi ni Adrian, na tila bahagyang nadismaya. Pero kasi po, ang totoo ang ama ko po ay may sakit at kailangan niya ng espesyal na dieta. Matagal na kaming naghahanap ng taong marunong magluto ng ilang lumang reseta na natatangi. Biglang nagunita ni Maya ang mga kwento ng kanyang lola tungkol sa mga tradisyonal na lutuing Pilipino na may mga sangkap na gulay na pinaniniwalaang nakapagpapagaling. Imposible kaya?
Mayroon po akong ilang alam na mga lumang lutuin na may mga gulay, sabi ni Maya na bahagyang nag-alinlangan. Pero hindi ko po sigurado kung iyon ang hinahanap ninyo. Talaga po, nagliwanag ang mukha ni Adrian. Kung ganoon, maaari po ba kayong pumunta sa bahay namin kahit isang araw lang? Para subukan ninyong magluto ng kahit ano na alam ninyo. Babayaran ko po kayo para sa inyong oras. Napaisip si Maya. Kailangan niya ng pera at ito ay isang pagkakataon na hindi niya inaasahan. Kahit nakakaiba ang sitwasyon, wala namang mawawala kung susubukan niya. Sige po, sagot niya, kahit may bahagi ng kanyang isip na nagdududa. Pero hindi ko po kayo pinapangakuan na magugustuhan ninyo ang luto ko. Maraming salamat po, Miss Maya, labis ang pasasalamat ni Adrian. Hintayin ko po kayo bukas ng umaga sa labas ng palengke. Ihahatid ko po kayo sa aming bahay. Hindi sukat akalain ni Maya na ang hindi inaasahang pagkakabungguan na iyon sa gitna ng kanyang mga gulay ang magdadala sa kanya sa isang bagong mundo, isang mundo na puno ng karangyaan, lihim, at marahil pag-ibig. Ang kuryente na naramdaman niya kanina ay tila nagbibigay ng hudyat sa isang hindi niya inaasahang kapalaran. Kinabukasan, maagang nagising si Maya na puno ng magkahalong kaba at pananabik. Hindi niya sukat akalain na ang isang ordinaryong araw sa palengke ay hahantong sa isang ganitong pagkakataon. Pagdating niya sa labas ng palengke, naroon na si Adrian, nakasandal sa isang mamahaling itim na sasakyan na tila hindi nabibilang sa magulong kalye na iyon. Magandang umaga po, Miss Maya, bati ni Adrian na may magiliw ng ngiti. Ipinagbukas siya nito ng pinto ng sasakyan. Tahimik lamang si Maya sa loob, namamangha sa malambot na upuan at sa aircon na malamig na humahaplos sa kanyang mukha. Ang dating niyang nasasakyan lamang ay ang maingay at usok na punong jeepney. Hindi niya maiwasang mapaisip kung panaginip lamang ba ang lahat ng ito. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang mataas na gate na may gwardyang nakabantay. Nang makilala ang sasakyan ni Adrian, agad itong bumukas. Bumungad sa kanila ang isang malawak na hardin na puno ng iba't ibang uri ng bulaklak at halaman na hindi pa niya nakita kailanman. Ang bahay mismo ay isang napakalaking mansyon na may puting pader at malalaking bintana, ibang-iba sa kanilang maliit na tirahan. Welcome po sa aming tahanan, Miss Maya, sabi ni Adrian nang makahinto sila sa harap ng malaking pintuan. Pagpasok nila, halos mapanganga si Maya sa sobrang ganda at luho ng interior. Makikintab na sahig, malalaking chandelier, at mga mamahaling kagamitan ang bumungad sa kanya. Isang babaeng nasa edad 50 na, nakasuot ng uniforme ng kasambahay, ang agad silang sinalubong. Sir Adrian, nandito na po pala kayo, bati nito, na bahagyang tiningnan si Maya mula ulo hanggang paa na maihalong pagtataka. Almira, siya po si Miss Maya. Siya po ang magiging personal chef ni Papa, paliwanag ni Adrian. Bahagyang tumango si Almira, ngunit hindi nawala ang bakas ng pagdududa sa kanyang mukha. Ganoon po ba, sir? Dinala ni Adrian si Maya sa kusina, isang kusinang mas malaki pa sa buong bahay nila. Kompleto ito sa appliances at iba't ibang uri ng kagamitan sa pagluluto na hindi niya alam kung para saan. Huwag po kayong mag-alala, Miss Maya. Dito po kayo magluluto. Kung may kailangan po kayo, sabihan niyo lang po ako o si Almira, sabi ni Adrian na nakangiti ng bahagya. Salamat po, sagot ni Maya na bahagyang kinakabahan. Paano niya sisimulan? Ano ang lulutuin niya? Nang iwanan siya ni Adrian, lumapit si Almira sa kanya na may nakataas na kilay. Ikaw pala ang bagong chef, tanong ni Almira na may tonong mapanlait. Mukhang hindi ka pa nakakahawak ng mamahaling kaserola. Napayuko si Maya. Ah, opo. Sinusubukan ko pa pong mag-adjust. Mag-adjust ka agad. Hindi namin kailangan dito ng mabagal, mataray na sagot ni Almira. At huwag kang magkakamaling guluhin ang kusina ko. Hindi na lamang sumagot si Maya. Ramdam na niya agad ang hindi magandang aura ni Almira sa kanya. Ilang oras ang lumipas at sinimulan ni Maya ang pagluluto ng sinigang, isang simpleng ulam na alam niyang lutuin at puno ng gulay. Habang nagluluto siya, hindi niya maiwasang mapansin ang mga mata ni Almira na palihim siyang pinagmamasdan. Maya-maya pa ay bumaba si Don Rafael, ang ama ni Adrian. Isang lalaking may matikas na tindig kahit na may edad na, at ang kanyang mga mata ay puno ng otoridad. Adrian, ito ba ang iyong bagong chef? Tanong ni Don Rafael, na tumingin kay Maya na may pagdududa.
Opo, Papa. Siya po si Miss Maya. Susubukan po niya ang kanyang kakayahan sa pagluluto para sa inyo, magalang na sagot ni Adrian. Hindi nagsalita si Don Rafael, tinitigan lamang niya si Maya na tila sinusuri ang buo niyang pagkatao. Ramdam ni Maya ang bigat ng kanyang tingin at lalong siyang kinabahan. Sa kabila ng kanyang kaba, ipinagpatuloy ni Maya ang pagluluto. Nang matapos, inihain niya ang sinigang sa hapagkainan. Tahimik na tinikman ni Don Rafael ang sabaw at walang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi masama ang tanging sabi nito pagkatapos ng ilang sandali. Isang maliit na tagumpay para kay Maya. Kinagabihan, habang nagliligpit si Maya sa kusina, biglang bumukas ang pinto at bumungad si Isa Reyes. Maganda ito, elegante ang pananamit at halatang nagulat nang makita si Maya roon. Adrian, tawag ni Isa, na hindi napansin si Maya sa simula. Nang mapansin siya nito, bahagya itong nagkunot ng noo. Sino ka? Tanong nito kay Maya na may tonong hindi magiliw. Bago pa man makasagot si Maya, bumalik si Adrian sa kusina. Isa, anong ginagawa mo rito? Adrian, I just wanted to check on you, sagot ni Isa, na binaliwala si Maya. Pagkatapos ay bumaling ito kay Maya na may matalim na tingin. At sino itong babaeng ito sa kusina mo? Tumingin si Adrian kay Maya pagkatapos ay kay Isa. Isa, siya si Miss Maya. Siya ang pansamantala naming personal chef. Ang reaksyon sa mukha ni Isa ay hindi maitago, halong pagtataka, pagkaimbierno at tila selos. Tinitigan niya si Maya mula ulo hanggang paa, na tila sinusukat ang kanyang halaga. Ang tahimik na bagyong iyon sa pagitan nilang tatlo ang siyang nagtapos sa ikalawang kabanata. Halata ang pagkabigla sa mukha ni Adrian nang makita si Isa sa kanyang kusina ng gabing iyon. Ang presensya nito ay tila nagdulot ng tensyon sa buong silid, na ramdam ni Maya na tahimik lamang ang nagliligpit ng kanyang mga gamit. Isa, hindi ko inaasahan na bibisita ka, sabi ni Adrian na bahagyang umiwas ng tingin kay Maya. Well, I was in the neighborhood, kaswal na sagot ni Isa, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin kay Maya na may mapanuring tingin. And I thought I'd see how you were doing. Mukhang may bago kang kasama dito. Ramdam ni Maya ang hindi magandang tono ni Isa. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang reaksyon nito, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang pagkailang. Para siyang isang estranghero na biglang nakapasok sa isang pribadong mundo. Isa, si Maya nga pala. Siya ang tumutulong sa amin sa kusina, pagpapakilala ni Adrian, na pilit pinapanatag ang kanyang boses. Tumutulong, ulit ni Isa, na may bahid ng pagdududa sa kanyang tinig. O mas tamang sabihing naninirahan na rito. Hindi nakasagot agad si Maya. Bago pa man siya makapagpaliwanag, sumingit na si Adrian. Hindi iyan ang iniisip mo, Isa, depensa ni Adrian. Pansamantala lang siyang nandito para tulungan si Papa sa kanyang espesyal na dieta. Tumango-tango si Isa, ngunit halata pa rin ang pagdududa sa kanyang mukha. Espesyal na dieta? Since when did your Papa need a special diet? Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Alam ni Adrian na mahirap ipaliwanag ang sitwasyon kay Isa nang hindi ibinubunyag ang tungkol sa lumang reseta at ang pag-asa nilang makatulong ito sa kanyang ama. Matagal na rin, maikling sagot ni Adrian na umiwas ng tingin. Napansin ni Maya ang pag-iwas na iyon. Nagtaka siya kung ano ang tunay na relasyon ni na Adrian at Isa. Magkasintahan ba sila dati? Bakit parang may tensyon pa rin sa pagitan nila? Maya-maya pa ay nagpaalam na si Isa, ngunit bago ito umalis, binigyan nito si Maya ng isang matalim na tingin na tila nagbabala. I'll be seeing you around, Adrian, sabi nito bago tuluyang lumabas ng kusina. Pagkaalis ni Isa, bumaling si Adrian kay Maya na may bahid ng paghingi ng paumanhin sa kanyang mga mata. Sorry po sa nangyari, Miss Maya. Hindi ko inaasahan na darating siya. Okay lang po, sagot ni Maya, kahit hindi niya lubos na maintindihan ang sitwasyon. Ngunit ramdam niya ang bahagyang pag-aalala. Sino ba talaga si Isa sa buhay ni Adrian? Nang gabing iyon, hindi mapakali si Maya sa kanyang silid. Hindi niya maiwasang isipin ang eksena sa kusina. Ang paraan ng pagtingin ni Isa kay Adrian, ang bahagyang pag-aalala sa mga mata ni Adrian parang mayroon silang pinagdaanan na hindi niya alam. Samantala, sa kanyang sariling silid, hindi rin mapakali si Adrian. Ang pagdating ni Isa ay nagpaalala sa kanya ng kanilang nakaraan.
Nag-flashback sa kanyang isipan ang mga masasayang araw nila noong sila pa. Maganda si Isa, matalino at galing din sa isang prominenteng pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi nila napagtagumpayan ang ilang mga pagkakaiba at hindi pagkakasundo na humantong sa kanilang paghihiwalay. Ngunit bakit parang may kakaiba ngayon? Ang paraan ng pagtingin ni Isa sa kanya tila mayroon pa ring nararamdaman. At ang presensya ni Maya sa kanyang buhay ay tila nagdulot ng ibang uri ng komplikasyon. Kinabukasan, habang naghahanda si Maya ng almusal, hindi niya maiwasang magtanong kay Adrian. Sir Adrian, kayo po ba ni Miss Isa D? Hindi niya natapos ang kanyang tanong, nahihiya siyang magtanong ng personal. Napatingin sa kanya si Adrian na tila nabasa ang kanyang iniisip. Kami ni Isa. Naging magkasintahan kami dati pag-amin ito. Pero matagal na rin kaming hiwalay. Tanging nasagot ni Maya, kahit paano ay nakaramdam siya ng bahagyang paggaan ng loob. Ngunit mayroon pa ring maliit na tinig sa kanyang isipan na nagsasabing hindi pa tapos ang lahat sa pagitan ng dalawa. Sa buong araw na iyon, hindi maalis sa isip ni Maya si Isa. Ang kanyang matatalim na tingin at ang paraan ng kanyang pagtatanong ay nagdulot ng pagdududa sa puso ni Maya. Ano kaya ang tunay na intensyon ni Isa? At ano ang tunay na nararamdaman ni Adrian para dito? Habang nagluluto siya ng hapunan, hindi niya maiwasang mapatingin sa labas ng bintana. Nakita niya si Adrian at Isa na magkasamang nag-uusap sa hardin. Mukhang seryoso ang kanilang pinag-uusapan at paminsan-minsan ay nakikita niyang tumatawa si Isa, habang si Adrian naman ay nakikinig lamang. Hindi niya maintindihan kung bakit nakakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib sa tanawing iyon. Selos ba ito? Hindi niya dapat maramdaman iyon. Trabaho lamang ang pinunta niya roon. Ngunit sa mga nakaraang araw, hindi niya maikakaila na mayroong kakaibang koneksyon siyang nararamdaman kay Adrian kahit paano. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, naghiwalay sina Adrian at Isa. Pagpasok ni Adrian sa loob, napansin ni Maya ang bahagyang pagod sa kanyang mukha. Okay lang po ba kayo, Sir Adrian? Tanong niya na hindi maitago ang bahagyang pag-aalala sa kanyang boses. Okay lang ako, Miss Maya, sagot nito, ngunit hindi nito matagalang ang kanyang tingin. Nagkumustahan lang kami ni Isa. Ngunit sa puso ni Maya, nagsisimula ng tumubo ang isang maliit na binhi ng pagdududa. Mayroon bang mas malalim pa sa simpleng kipagkumustahan na iyon? At ano ang kahulugan ng lahat ng ito para sa kanya at sa kakaibang sitwasyon na kinasangkutan niya? Ang ikatlong kabanata ay nagtapos sa pag-usbong ng mga katanungan sa isipan ni Maya, kasabay ng pagbabalik ng isang nakaraan na tila hindi pa lubos na nalilimutan. Hindi maalis sa isipan ni Isa ang pagkakita kay Maya sa mansyon ni Adrian. Ang ideya na may ibang babae na nakakasama ni Adrian sa kanyang sariling tahanan ay nakakainis at hindi niya matanggap. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng hakbang para maalis si Maya sa landas niya at muling mapalapit kay Adrian. Agad niyang tinawagan si Almi. Alam niyang may hindi magandang relasyon ang mayordoma kay Maya dahil na rin sa pagiging simple at probinsyana nito. Sigurado siyang maaaring gamitin si Almi sa kanyang mga plano. Almira, si Isa ito, bati niya sa kabilang linya, pinapanatili ang kanyang boses na puno ng otoridad. Ma'am Isa. Mayroon po ba kayong kailangan? Magalang na sagot ni Almi, na halata ang pagkagulat. Gusto kitang makausap. Mayroon akong ilang impormasyon na sa tingin ko ay makakatulong sa atin, sabi ni Isa, na nagbibigay ng pahiwatig na mayroon silang parehong layunin. Nagkita ang dalawa sa isang coffee shop malapit sa mansyon. Ikinuwento ni Isa kay Almi ang kanyang pagkabahala, kay Maya at kung paano nito maaaring sirain ang pagkakataon niyang makabalikan kay Adrian. Sinabi rin niya na maaaring mailihim na motibo ang babaeng iyon sa paglapit sa pamilya de Silva. Si Almi naman, nainggit kay Maya dahil sa atensyon na ibinibigay ni Adrian dito at sa pagiging malapit nito kay Don Rafael, dahil sa pagkain, ay agad na nakinig sa mga plano ni Isa. Noon pa man ay hindi na niya gusto si Maya dahil sa pakiramdam niyang hinahamon nito ang kanyang posisyon sa mansyon. Nagkasundo ang dalawa na pagtulungan si Maya. Maghahanap si Almi ng mga paraan para siraan ang reputasyon ni Maya sa mata ng mga de Silva, habang si Isa naman ay gagawa ng mga hakbang para muling mapalapit kay Adrian at ipakita dito na siya pa rin ang nararapat para sa kanya. Samantala, sa loob ng mansyon, patuloy na sinusubukan ni Maya na gawin ang kanyang trabaho ng maayos.
Pinagsisikapan niyang lutuin ang mga gustong kainin ni Don Rafael at maging magalang sa lahat ng mga kasambahay, kahit naramdam niya ang malamig na pakikitungo ni Almi. Napansin din ni Adrian ang tensyon sa pagitan ni Maya at ni Almi. Paminsan-minsan ay nakikita niyang pinagtatarayan ni Almi si Maya, kaya naman palagi niya itong pinapaalalahanan na tratuhin ng maayos si Maya. Ang pagtatanggol na iyon ni Adrian ay nagdulot ng bahagyang init sa puso ni Maya, ngunit hindi niya ito binigyan ng mali siya. Isang araw, habang tinuturuan ni Adrian si Maya ng ilang high-class na paraan ng pagluluto, hindi nila maiwasang magtawanan dahil sa mga nakakatuwang pagkakamali ni Maya. Sa mga simpleng sandaling iyon, mas nakikilala nila ang isa't isa. Nakikita ni Adrian ang kasipagan at kabaitan ni Maya, habang nakikita naman ni Maya ang tunay na puso ni Adrian sa likod ng kanyang mayamang pamumuhay. Salamat po, Sir Adrian, sa pagtuturo ninyo, sabi ni Maya pagkatapos ng kanilang sesyon sa kusina. Ang dami ko pong natututuhan sa inyo. Walang anuman, Maya, sagot ni Adrian na bahagyang napalapit sa kanya. Masaya akong tinutulungan ka. At saka masarap din palang magluto kapag may kasama. Nagkatitigan sila sa ilang segundo. Mayroong kakaibang spark sa kanilang mga mata, isang hindi maipaliwanag na atraksyon na tila unti-unting nabubuo sa pagitan nila. Ngunit agad ding umiwas ng tingin si Adrian na tila naguguluhan din sa kanyang nararamdaman. Hindi nagtagal, isang gabi, habang nagpapahinga si Maya sa kanyang silid, nakita niya mula sa kanyang bintana si Isa na may kahina-hinalang kausap sa telepono sa hardin. Nakatago ito sa mga halaman, ngunit rinig pa rin ni Maya ang ilang mga salita. Siguraduhin mong mangyayari iyon, kailangan na natin siyang mapaalis. Hindi niya masyadong narinig ang buong usapan, ngunit sapat na iyon para makaramdam siya ng kaba. Sino kaya ang kausap ni Isa? At sino ang gusto nilang mapaalis? Hindi niya maiwasang isipin na siya ang tinutukoy ng dating kasintahan ni Adrian. Ang gabing iyon ay puno ng pag-aalala para kay Maya. Ang malamig na pakikitungo ni Almi, ang pagbabalik ni Isa sa buhay ni Adrian, at ang kahina-hinalang usapan na kanyang narinig, lahat ng ito ay nagpapahiwatig na maaaring may hindi magandang mangyayari. Ngunit sa kabila ng kanyang takot, mayroon ding bahagi ng kanyang puso na unti-unti nang nahuhulog sa hindi inaasahang mundo na kanyang kinasangkutan, lalo na sa presensya ni Adrian. Hindi maalis sa isipan ni Adrian ang muling paglitaw ni Isa sa kanyang buhay. Bagamat sinabi niya kay Maya na nagkumustahan lamang sila, alam niyang may mas malalim na dahilan ang pagpunta ni Isa. Noon pa man ay may kakaiba na siyang pakiramdam tungkol sa kanilang hiwalayan, isang pakiramdam na parang mayroong hindi nasabi o hindi nalutas. Isang gabi, hindi siya makatulog. Bumaba siya sa library ng kanilang mansyon, isang silid na puno ng mga lumang libro at alaala ng kanyang pamilya. Napadako ang kanyang tingin sa isang lumang kahon na nakapatong sa mataas na istante, ang kahon ng mga personal na gamit ng kanyang ina. Matagal na niyang hindi binuksan iyon. Ang alaala ng kanyang ina ay sariwa pa rin sa kanyang isipan, puno ng lungkot at pangungulila. Ngunit sa pagkakataong iyon, may kakaibang puwersa ang humihila sa kanya para alamin ang nilalaman ng kahon. Kinuha niya ang kahon at dinala sa kanyang mesa. Maingat niya itong binuksan. Bumungad sa kanya ang iba't ibang mga litrato, lumang liham, at ilang mahahalagang bagay na pag-aari ng kanyang ina. Habang tinitingnan niya ang mga ito, isang lumang kwaderno ang nakakuha ng kanyang pansin. Ito ay ang talaarawan ng kanyang ina. Binuklat niya ang mga pahina nito. Ang ilan ay punong-puno ng masasayang alaala ng kanyang kabataan at ang kanilang pamilya. Ngunit habang mas malalim ang kanyang binabasa, napansin niya ang ilang mga entry na puno ng lungkot at pag-aalala. May mga pangalan na paulit-ulit na lumalabas, kabilang na ang pangalan ng kanyang ama at ni Isa. Napakunot ang kanyang noo. Bakit kaya nabanggit ang pangalan ni Isa sa talaarawan ng kanyang ina, gayong matagal pa bago niya nakilala si Isa? Patuloy siyang nagbasa at unti-unting bumuo sa kanyang isipan ang isang nakakagulat na posibilidad. May mga entry na nagpapahiwatig ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng kanyang ina at ng kanyang ama. Mayroon ding mga pahiwatig tungkol sa isang malaking pagkakamali na ginawa ng kanyang ama. At ang pinakatumatak sa kanyang isipan ay ang isang entry ilang araw bago pumanaw ang kanyang ina, kung saan nabanggit nito ang isang lihim na maaaring makasira sa kanilang pamilya. Nabanggit din ang pangalan ni Isa, na tila may mahalagang papel sa lihim na iyon. Hindi niya maintindihan. Anong lihim ito?
At ano ang kinalaman ni Isa dito? Ang dating pagkamatay ng kanyang ina, na itinuring niyang isang malagim na aksidente, ay biglang nagkaroon ng ibang kulay. Kinabukasan, hindi niya mapigilang ibahagi ang kanyang mga natuklasan kay Maya. Alam niyang maaaring magulat ito, ngunit kailangan niya ng isang taong mapagkakatiwalaan. Miss Maya, tawag niya dito habang naghahanda ito ng almusal. Mayroon po akong gustong ipakita sa inyo. Ipinakita niya kay Maya ang talaarawan ng kanyang ina at ipinabasa ang ilang mahahalagang entry. Nakita ni Maya ang pagtataka at pagkabahala sa mga mata ni Adrian habang ipinapaliwanag nito ang kanyang mga duda. Sir Adrian, sabi ni Maya pagkatapos niyang basahin ang talaarawan. Hindi ko po alam kung ano ang ibig sabihin nito, pero parang may hindi po talaga nagtutugma sa mga nangyari noon. Iyan din ang nararamdaman ko, Maya, sabi ni Adrian, na tinawag si Maya sa kanyang pangalan sa unang pagkakataon, isang bagay na hindi nila napansin sa kanilang pag-uusap. Kailangan kong malaman ang totoo. Kailangan kong alamin kung ano ang tunay na nangyari sa aking ina. Sa pagkakataong iyon, nagdesisyon si Adrian na simulan ang kanyang sariling investigasyon. Kailangan niyang kausapin ang mga taong maaaring may alam sa nakaraan, kahit na mga hulugan ito ng pagharap sa kanyang sariling ama at sa mga posibleng mapait na katotohanan. Ang huling lihim sa nakaraan ay nagsisimula ng mabuksan, at tiyak na magdadala ito ng malaking pagbabago sa buhay ni Adrian at sa lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Desidido si Adrian na alamin ang buong katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Sinimulan niya ang kanyang pag-imbestiga sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa matandang katiwala ng kanilang pamilya, si Manang Letty, na malapit sa kanyang ina noon. Sa una ay nag-aalangan si Manang Letty na magsalita, ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ni Adrian at ang lungkot na nararamdaman nito, napagdesisyonan niyang ibunyag ang matagal na niyang itinatagong lihim. Ikinuwento ni Manang Letty kay Adrian na ang pagkamatay ng kanyang ina ay hindi isang simpleng aksidente. Bago raw mangyari ang trahedya, madalas na nagtatalo ang kanyang ina at ang kanyang ama. Ang dahilan ng kanilang mga pagtatalo ay isang lihim na matagal nang binabagabag ang kanyang ina, ang lihim tungkol sa tunay na relasyon ng kanyang ama kay Isa Reyes. Ayon kay Manang Letty, matagal na raw nagkaroon ng lihim na relasyon si Don Rafael at ang ina ni Isa bago pa man mamatay ang kanyang ina. At hindi lamang iyon, ibinunyag din ni Manang Letty na si Isa ay hindi lamang isang dating kasintahan, kundi maaaring anak ito ng kanyang ama sa labas. Labis na pagkabigla ang naramdaman ni Adrian sa mga narinig. Hindi niya sukat akalain na ang kanyang ama ay may ganitong kadilimang lihim. At ang babaeng pinagselosa ni Maya, ang babaeng nagpapahirap sa kanilang buhay, ay maaaring kanyang kapatid sa ama. Hindi niya kaagad matanggap ang katotohanan. Parang gumuho ang mundo niya. Ngunit ang mga pahiwatig sa talaarawan ng kanyang ina at ang mga sinabi ni Manang Letty ay tila nagtutugma. Galit ang bumalot sa kanyang puso, galit sa kanyang ama sa pagtatago ng ganitong kalaking kasinungalingan at galit kay Isa sa pagpapanggap at panlilinlang sa kanila. Agad niyang hinanap si Maya para ibahagi ang kanyang mga natuklasan. Nakita niya itong naghahanda ng hapunan sa kusina. Maya, tawag niya dito, halata ang tensyon sa kanyang boses. Napalingon si Maya, nagtataka sa seryosong mukha ni Adrian. Sir Adrian, anong nangyari? Ikinuwento ni Adrian kay Maya ang lahat ng nalaman niya mula kay Manang Letty at ang kanyang mga hinala tungkol kay Isa. Hindi makapaniwala si Maya sa kanyang narinig. Ang dating mapanirang babae ay maaaring kapatid ni Adrian. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, Maya, sabi ni Adrian na halata ang labis na pagkabagabag. Ang lahat ng pinaniwalaan ko ay tila isang kasinungalingan. Sir Adrian, sabi ni Maya na lumapit at hinawakan ang kanyang kamay. Mahirap man ito, kailangan nating alamin ang buong katotohanan. Hindi tayo dapat magpadala sa galit. Nagpasyahan silang harapin ang kanyang ama. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan, hiniling ni Adrian sa kanyang ama na mag-usap sila ng sarilinan sa library. Papa, panimula ni Adrian, halata ang panginginig sa kanyang boses. Mayroon po akong nalaman tungkol kay Mama at kay Isa. Nakita ni Adrian ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang ama. Ang dating matikas na mukha ay tila nabalot ng pag-aalala. Diretsahang tinanong ni Adrian ang kanyang ama tungkol sa kanyang mga natuklasan.
Sa una ay mariin itong itinanggi ni Don Rafael, ngunit nang banggitin ni Adrian ang mga detalye sa talaarawan ng kanyang ina at ang mga sinabi ni Manang Letty, unti-unting gumuho ang depensa nito. Umiyak si Don Rafael habang inaamin ang kanyang pagkakamali. Kinumpirma nito ang lihim na relasyon niya sa ina ni Isa at ang posibilidad na si Isa nga ang kanyang anak sa labas. Sinabi rin nitong matagal na itong binabagabag ng konsensya at ito rin ang dahilan ng madalas nilang pagtatalo ng kanyang ina. Labis na sakit at pagkabigo ang naramdaman ni Adrian sa pag-amin ng kanyang ama. Ang taong kanyang iginagalang at pinaniwalaan ay nagtago ng ganito kalaking kasinungalingan sa kanya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang bumukas ang pinto at bumungad si Isa. Mukhang narinig nito ang kanilang pagtatalo. Ano bang nangyayari dito? Tanong ni Isa, na halata ang pagkabalisa. Hinarap siya ni Adrian, puno ng galit at hinanakit. Isa, alam na namin ang lahat. Alam na namin ang tungkol sa inyong dalawa ni Papa. Labis na pagkabigla ang naramdaman ni Isa. Hindi niya inaasahan na malalaman nila ang katotohanan. Ang kanyang reaksyon ang siyang nagtapos sa ika-6 na kabanata, isang mukha na puno ng takot at pagkabahala sa maaaring mangyari. Ang pagkabigla sa mukha ni Isa ay agad na palitan ng pagkabalisa at takot nang marinig niya ang sinabi ni Adrian. Alam niyang wala na siyang maitatago. Adrian, hindi ito ang iniisip mo, depensa ni Isa, pilit pinapanatag ang kanyang boses, ngunit halata ang nerbiyos. Hindi ko alam kung ano pa ang dapat kong isipin, Isa, mariing sagot ni Adrian. Ang lahat ba ng ito ay isang kasinungalingan? Ang pananatili mo rito, ang pagpapanggap mo. Hindi nakasagot si Isa. Nakayuko lamang ito, umiiyak. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ang totoo, Adrian, paliwanag ni Don Rafael, na halata ang labis na paghihinagpis. Natakot ako sa magiging reaksyon mo. Natakot akong mawala ka. Ngunit sa pagtatago ninyo ng katotohanan, mas lalo ninyo akong sinaktan, sagot ni Adrian, na puno ng hinanakit. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, tahimik lamang si Maya na nakamasid. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon, ang sakit na nararamdaman ni Adrian, at ang paghihinagpis ni Don Rafael. Ngunit hindi niya maiwasang mag-alala. Ano ang magiging papel ni Isa sa lahat ng ito? Kinabukasan, tila nagbago ang ihip ng hangin sa mansyon. Halata ang tensyon sa pagitan ni Adrian at ng kanyang ama. Si Isa naman ay tila umiiwas at madalas nawala sa kanyang silid. Isang hapon, habang naglilinis si Maya sa kanyang silid, may nakita siyang kakaibang papel sa ilalim ng kanyang unan. Binuksan niya ito at nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nabasa. Isa itong sulat mula kay Isa para kay Almi. Sa sulat, detalyadong nakasulat ang plano nilang dalawa para siraan si Maya. Nakasaad doon kung paano nila itinanim ang ilang ebidensya para pagmukhaing ninanakawan ni Maya ang pamilya de Silva at kung paano nila gustong paalisin ito sa mansyon. Nabanggit din ang kahina-hinalang pag-uusap ni Isa sa telepono na narinig ni Maya ilang gabi na ang nakalipas, plano pala nila itong lahat. Labis na takot ang naramdaman ni Maya. Hindi niya sukat akalain na ganito kalala ang galit ni Isa sa kanya. Agad niyang ipinakita ang sulat kay Adrian. Sir Adrian, tingnan ninyo po ito, sabi ni Maya na nanginginig ang kamay. Nanlaki rin ang mga mata ni Adrian nang mabasa ang sulat. Hindi niya sukat akalain na ganito kataksil si Isa. Ang babaeng itinuring niyang kaibigan ay handang gumawa ng masama para lamang makuha ang kanyang gusto. Galit na galit si Adrian. Hinarap niya si Isa at ipinakita ang sulat. Hindi na nakapagpaliwanag si Isa at umiyak na lamang ito. Inamin nito ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan at masasamang balak. Sa galit ni Adrian, napagdesisyonan niyang paalisin na si Isa sa kanilang bahay. Hindi niya mapapatawad ang ginawa nito kay Maya at sa kanilang pamilya. Ngunit ang mga pangyayari ay hindi pa natatapos doon. Nang gabing iyon, habang natutulog si Maya, may narinig siyang katok sa kanyang pintuan. Pagbukas niya, bumungad sa kanya si Almi na may hawak na isang maliit na bag. Miss Maya, kailangan mong umalis, bulong ni Almi, na halata ang pag-aalala sa kanyang mukha. Nalaman ko ang plano ni Maam Isa na nasaktan ka. Labis na pagkabigla ang naramdaman ni Maya. Bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin? Anong ibig mong sabihin, Almi? Tanong ni Maya, puno ng pagtataka. Pinapakinggan ko ang usapan nila ni Maam Isa. Mayroon siyang iba pang plano para sa iyo.
Hindi kanya titigilan hanggat hindi kanya napapahamak, paliwanag ni Almi. Kailangan mong umalis para makaligtas. Hindi alam ni Maya kung sino ang paniniwalaan. Ngunit ang takot na nararamdaman niya ay totoo. Kasabay ng kanyang pag-aalala kay Adrian at sa kanilang pamilya, napagdesisyonan niyang makinig sa babala ni Almi. Sa gabing iyon, palihim na umalis si Maya sa Mansyon de Silva, dala lamang ang ilang personal na gamit at ang bigat ng pagtataksil sa kanyang puso. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit alam niyang kailangan niyang lumayo para protektahan ang kanyang sarili. Ang mansyon na dating tila isang bagong mundo ay naging isang lugar ng panganib at pagtataksil. Pagkagising ni Adrian kinaumagahan, agad niyang hinanap si Maya. Nagtaka siya nang hindi niya ito makita sa kanyang silid. Tinanong niya si Almi, ngunit umiwas lamang ito ng tingin at sinabing hindi niya alam kung nasaan si Maya. Ngunit hindi naniniwala si Adrian. Ang pakiramdam niya ay may nangyaring hindi maganda. Naalala niya ang pag-uusap nila ni Maya tungkol kay Isa at ang takot na nakita niya sa mga mata nito. Naalala rin niya ang kakaibang kilos ni Almi kagabi. Pinilit ni Adrian si Almi na sabihin ang totoo at sa huli napilitan itong aminin ang lahat. Ikinuwento nito ang plano ni Isa at ang babala nito kay Maya na umalis para makaligtas. Labis na galit at pangulila ang naramdaman ni Adrian. Hindi niya mapapatawad si Isa sa ginawa nito. Ngunit mas nangibabaw ang kanyang pag-aalala kay Maya. Hindi niya alam kung nasaan ito, kung ligtas ba ito. Agad siyang nagdesisyon na hanapin si Maya. Nagtanong siya sa palengke, sa mga kaibigan nito, ngunit walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Para siyang bula na biglang naglaho. Sa kanyang paghahanap, hindi niya maiwasang maalala ang mga masasayang sandali nila ni Maya. Ang kanilang mga pagtatawanan sa kusina, ang mga simpleng pag-uusap na puno ng kahulugan, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya na tila nakikita ang tunay niyang pagkatao. Napagtanto niya kung gaano na pala kahalaga si Maya sa kanyang buhay. Hindi lamang siya isang pansamantalang chef, kundi isang taong nagbigay ng kulay at sigla sa kanyang mundo na matagal nang nababalot ng lungkot at responsibilidad. Samantala, si Maya ay nagtungo sa isang maliit na bayan sa probinsya, kung saan nakatira ang kanyang malayong kamag-anak. Hindi niya sinabi ang buong nangyari, ngunit nagpanggap lamang siyang kailangan niyang mamahinga muna. Sa kabila ng kanyang pagtatago, hindi maalis sa isipan ni Maya si Adrian. Nag-aalala siya para dito, lalo na ngayong alam niyang masama ang tunay na ugali ni Isa. Ngunit natatakot din siyang bumalik. Natatakot siyang harapin ang panganib na naghihintay sa kanya. Gayunpaman, hindi rin niya maitatanggi ang pangungulila na nararamdaman niya. Miss na niya ang kanilang mga pag-uusap, ang kanyang mga ngiti, kahit na ang bahagyang pagtataray nito sa kanya. Isang araw, habang tumutulong si Maya sa kanyang kamag-anak sa pagtitinda sa palengke roon, may napansin siyang pamilyar na figura sa di kalayuan. Isang matangkad na lalaki na tila nawawala sa gitna ng mga simpleng mamimili. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya maaaring magkamali. Si Adrian iyon. Paano siya natunto nito? Hindi niya alam, ngunit ang mahalaga ay naroon ito. Agad siyang nagtago sa likod ng isang bulto ng mga prutas, hindi alam kung ano ang gagawin. Nakita niyang palingalinga si Adrian, tila hinahanap ang isang tao. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at determinasyon. Hindi napigilan ni Maya ang kanyang sarili. Kahit natatakot siya, mas nangibabaw ang kanyang pagmamahal at pangungulila. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan at tinawag ang pangalan nito. Adrian? Napalingon si Adrian at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Maya. Isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting matagal na niyang hindi na ipakita. Maya, bulalas nito at agad siyang nilapitan. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay ng mahigpit, tila natatakot na muli siyang mawala. Akala ko hindi na kita makikita. May halong luha at saya ang kanilang muling pagkikita. Sa wakas, nagtagpo muli ang kanilang mga puso sa gitna ng isang hindi inaasahang lugar. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang kanilang laban. Marami pa silang haharapin, lalo na si Isa na hindi basta-basta susuko. Ngunit sa pagkakataong ito, alam nilang hindi na sila mag-iisa. Magkasama nilang haharapin ang anumang pagsubok na darating. Ang muling pagkikita ni Maya at Adrian sa probinsya ay puno ng emosyon. Mahigpit ang kanilang pagkakayakap, tila nawala ang lahat ng takot at pangamba sa sandaling iyon.
Ngunit alam nilang hindi maaaring magtagal ang kanilang pagtatago. Kailangan nilang harapin si Isa at ang katotohanan. Nagdesisyon silang bumalik sa Maynila. Alam nilang mapanganib, ngunit kailangan nilang patunayan ang kasamaan ni Isa at linisin ang pangalan ni Maya. Bago sila bumalik, humingi si Adrian ng tulong sa isang abogado para paghandaan ang kanilang gagawin. Pagdating nila sa mansyon, hindi nila inaasahang sasalubungin sila ni Isa na tila walang nangyari. Adrian! Maya! Narito na pala kayo, bati ni Isa na may peking ngiti. Nag-aalala na ako sa inyong dalawa. Hindi nagpaapekto si Adrian sa kanyang pagpapanggap. Isa, alam na namin ang lahat, mariing sabi ni Adrian na ipinakita ang sulat na nakuha ni Maya. Nanlaki ang mga mata ni Isa at agad siyang nagpulasan. Hindi iyan totoo. Sinisiraan niya ako, depensa nito, na itinuro si Maya. Huwag ka nang magsinungaling, Isa, sabi ni Maya na matapang na humarap dito. Nakita ko ang sulat mo. Alam naming ikaw at si Almi ang nagpakana ng lahat. Sa pagkakataong iyon, lumabas si Don Rafael mula sa kanyang silid. Halata pa rin ang lungkot at pagkabahala sa kanyang mukha. Anong kaguluhan ito? Tanong niya. Ikinuwento ni Adrian sa kanyang ama ang lahat, ang plano ni Isa, ang babala ni Almi kay Maya, at ang kanilang pagbalik para harapin ang katotohanan. Hindi makapaniwala si Don Rafael sa kanyang narinig. Hinarap niya si Isa na puno ng galit at pagkadismaya. Isa, totoo ba ang lahat ng ito? Tanong niya. Sa pagkakataong iyon, hindi na nakapagpanggap pa si Isa. Umiyak ito at inamin ang lahat ng kanyang mga kasamaan. Sinabi nitong ginawa niya ang lahat ng iyon dahil mahal niya si Adrian at hindi niya matanggap na mapunta ito sa iba. Mahal mo ba talaga ako, Isa, kung handa kang manira ng ibang tao? Tanong ni Adrian na puno ng pagkadismaya. Hindi mo maintindihan, Adrian. Ginawa ko lang iyon dahil mahal kita, umiiyak na sagot ni Isa. Ang pagmamahal ay hindi naninira. Ito ay nagtitiwala at nagpapalaya, sabi ni Maya na mariing tumayo sa kanyang panig. Biglang sumingit si Almi na halata ang labis na pagsisisi. Sir, ma'am, patawad po sa lahat. Nadala lang po ako ng inggit. Hindi ko po alam na hahantong sa ganito ang lahat. Humugot ng malalim na hininga si Don Rafael. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng desisyon. Isa, labis akong nadismaya sa iyo, sabi ni Don Rafael. Hindi ko inaasahan na magagawa mo ito. Simula ngayon, hindi ka na maaaring manatili pa sa bahay na ito. Labis na pagkabigla ang naramdaman ni Isa. Pero Papa Di. Wala nang pero, Isa, mariing sabi ni Don Rafael. Kailangan mong harapin ang mga konsekwensya ng iyong mga ginawa. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang nahimatay si Don Rafael. Agad silang nagpanik at tinawagan ang doktor. Habang hinihintay nila ang doktor, nabalot ng tensyon at pag-aalala ang buong mansyon. Ang pangwakas na paghaharap ay hindi natapos gaya ng inaasahan nila. Isang bagong pangyayari ang nagpabago sa takbo ng kanilang kapalaran. Nababalot ng matinding pag-aalala ang buong mansyon habang hinihintay ni na Adrian at Maya ang resulta ng pagsusuri ng doktor kay Don Rafael. Si Isa, sa isang sulok, ay tahimik na umiiyak, tila pinagsisisihan ang lahat ng kanyang nagawa. Si Almi naman ay nakayuko lamang, halatang labis ang konsensya. Matapos ang ilang oras na puno ng tensyon, lumabas ang doktor mula sa silid ni Don Rafael. Agad siyang nilapitan ni Adrian na puno ng pag-asa at kaba. Dosi, kamusta po ang papa ko? Tanong ni Adrian. Ang pasyente ay stable na ngayon, sagot ng doktor. Ngunit kailangan pa rin niyang magpahinga at iwasan ang labis na stress. Ang kanyang kondisyon ay sensitibo at anumang matinding emosyon ay maaaring makaapekto sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Adrian sa narinig. Laking pasasalamat niya na ligtas ang kanyang ama. Pagkatapos makausap ang doktor, nagpasya si Adrian na kausapin si Isa. Bagamat nasaktan siya sa ginawa nito, hindi niya maikakaila na mayroon pa rin siyang nararamdamang pagmamalasakit dito bilang kapatid. Isa, tawag ni Adrian sa mahinang boses. Napatingala si Isa, na punong-puno ng luha ang mga mata. Adrian, patawad. Alam kong nasaktan ka rin, sabi ni Adrian. Ngunit hindi tama ang paraan ng iyong ginawa. Hindi mo dapat sinaktan si Maya at ang pamilya natin. Nabulag ako ng selos at pagmamahal ko sa iyo, paliwanag ni Isa.
Ngayon ko lang napagtanto ang lahat ng aking pagkakamali. Umaasa ako na talagang nagsisisi ka, sabi ni Adrian. Para sa akin at para sa papa. Kailangan natin siyang alagaan ngayon. Bagamat hindi pa lubos na napatawad ni Adrian si Isa, nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Nagdesisyon siyang bigyan ito ng pagkakataong magbago. Samantala, kinausap din ni Maya si Almi. Nakita niya ang labis na paghihinagpis ng mayordoma at ang tunay nitong pagsisisi. Almi, sabi ni Maya na mahinahon ang boses. Alam kong nagkamali ka. Pero nakita ko rin ang iyong pagtulong sa akin kagabi. Miss Maya, sobra po akong nahihiya sa inyo, umiiyak na sabi ni Almi. Nadala lang po ako ng inggit. Sana po mapatawad ninyo ako. Pinapatawad na kita, Almi, sagot ni Maya. Pero sana ay matuto ka sa iyong pagkakamali. Ang inggit ay walang maidudulot na maganda. Sa mga sumunod na araw, nagbago ang takbo ng buhay sa Mansyon de Silva. Mas naging mahinahon si Don Rafael at tila mas pinapahalagahan ang kanyang pamilya. Si Isa ay nanatili sa bahay ngunit mas naging tahimik at mapagkumbaba. Sinubukan niyang bumawi sa kanyang mga pagkakamali sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanyang ama at pagiging mabait kay Maya. Nakita ni Adrian ang mga pagbabago sa kanyang kapatid at sa kanyang ama. Bagamat hindi madali, unti-unti niyang natutunan ang magpatawad. Isang gabi, nag-usap ng seryoso sina Adrian at Maya sa hardin. Maya, sabi ni Adrian na hinawakan ang kamay nito. Maraming salamat sa lahat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko malalaman ang katotohanan. At hindi ko makikita ang tunay na halaga ng aking pamilya. Wala kang dapat ipagpasalamat, Adrian, sagot ni Maya. Ang mahalaga ay okay na ang lahat. Hindi pa lahat okay, Maya, sabi ni Adrian na tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Mayroon pa akong isang mahalagang tanong na gustong itanong sa iyo. Kinabahan si Maya sa sinabi ni Adrian. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Maya, maaari bang ni? Hindi natapos ni Adrian ang kanyang sasabihin nang biglang may tumawag sa kanya mula sa loob ng bahay. Sir Adrian, tumatawag po ang abogado ninyo. May mahalaga raw po siyang sasabihin, sabi ng isang kasambahay. Naputol ang kanilang usapan. Tumingin si Adrian kay Maya na may bahagyang paghingi ng paumanhin. Sandali lang, Maya. Babalik ako. Umalis si Adrian at naiwan si Maya na puno ng pagtataka at bahagyang kaba. Ano kaya ang mahalagang sasabihin ng abogado ni Adrian? At ano kaya ang hindi natapos na tanong nito sa kanya? Isang bagong simula ang tila naghihintay sa kanila, ngunit mayroon pa ring bahagyang uncertainty sa hangin. Nagtataka si Maya habang hinihintay ang pagbabalik ni Adrian. Ano kaya ang mahalagang balita ng kanyang abogado? Mayroon kaya itong kinalaman sa kaso ni Isa o sa kalagayan ng kanyang ama? Hindi nagtagal ay bumalik si Adrian at ang kanyang mukha ay tila puno ng pag-asa at excitement. Maya, sabi ni Adrian na hinawakan muli ang kanyang kamay. May magandang balita ang abogado ko. Ayon sa kanya, maaaring maayos na ang lahat sa kaso ni Isa kung magtutulungan kaming magpamilya at kung magpapakita siya ng tunay na pagsisisi. Nakahinga ng maluwag si Maya sa narinig. Kahit paano ay may pag-asa pa rin para kay Isa na magbago at magsimula muli. Iyan ay mabuting balita, Adrian, sagot ni Maya. Umaasa ako na magiging maayos ang lahat para sa inyong pamilya. Ngumiti si Adrian. At mayroon pa palang isang balita, sabi niya, na bahagyang kinakabahan. Ang hindi ko natapos itanong sa iyo kanina. Maya, maaari bang maging tayo? Labis na kagalakan ang naramdaman ni Maya sa tanong ni Adrian. Matagal na rin niyang itinatago ang kanyang nararamdaman para dito. Ang simpleng tindero ng gulay at ang anak ng mayamang negosyante, tila isang imposible na pagsasama. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, ang kanilang mga puso ay nagtugma. Adrian, sagot ni Maya na may matamis na ngiti. Gusto kong maging tayo. Mahigpit na niyakap ni Adrian si Maya. Sa wakas, malaya na nilang maipahayag ang kanilang pagmamahalan. Ang kanilang dalawang magkaibang mundo ay nagsama na. Sa mga sumunod na araw, mas naging malapit sina Adrian at Maya. Ipinakita nila sa isa't isa ang kanilang mga pangarap at sinuportahan ang bawat isa. Ikinuwento ni Maya kay Adrian ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling maliit na restaurant na magtatampok ng mga tradisyonal na lutuing Pilipino na may twist.
Tuwang-tuwa si Adrian sa kanyang ideya at nangako siyang tutulungan niya itong matupad ang kanyang pangarap. Samantala, sinuportahan din ni Maya si Adrian sa kanyang mga responsibilidad sa kumpanya. Bagamat wala siyang gaanong alam sa negosyo, palagi siyang naroon para makinig at magbigay ng moral na suporta kay Adrian. Paminsan-minsan ay nakakasama rin nila si Don Rafael sa kanilang mga pag-uusap. Nakikita ni Maya ang unti-unting pagbabago sa puso ng matandang negosyante. Tila mas naging bukas ito sa kanya at mas pinapahalagahan ang kanyang presensya sa buhay ni Adrian. Nakikita rin nila si Isa na nagsisikap na bumawi sa kanyang mga pagkakamali. Tumutulong ito sa pag-aalaga sa kanyang ama at sinusubukang maging mabait kay Maya. Bagamat hindi pa lubos na nawawala ang awkwardness sa pagitan nila, unti-unti silang natututong magsama ng mapayapa. Isang gabi, habang magkasamang naghahapunan sina Adrian at Maya, biglang nagsalita si Adrian. Maya, mayroon akong sorpresa sa iyo, sabi ni Adrian na may nakakalokong ngiti. May inilabas itong isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Tumambad sa loob ang isang simpleng ngunit eleganteng singsing. Maya maganda, sabi ni Adrian na lumuhod sa kanyang harapan. Will you marry me? Labis na kagalakan at pagmamahal ang naramdaman ni Maya. Hindi niya sukat akalain na mangyayari ito. Ang dating tindera ng gulay sa palengke ay pinapangarap ng pakasalan ang lalaking minamahal niya. Umiiyak na tumango si Maya. Adrian. Isinuot ni Adrian ang singsing sa kanyang daliri. Isang pangako ng kanilang pagmamahalan, isang simbolo ng kanilang bagong simula. Ang kanilang pag-ibig ay pinatunayan na hindi ito nakabase sa estado sa buhay o sa anumang hadlang. Ang mahalaga ay ang tibay ng kanilang puso at ang tunay na pagtanggap sa isa't isa. Isang mahalagang desisyon ang kanilang ginawa tungkol sa kanilang kinabukasan bilang magkasama at handa na silang harapin ang anumang hamon na darating. Lumipas ang ilang buwan na puno ng paghahanda at excitement para kina Adrian at Maya. Sa tulong ni Adrian at sa suporta ng kanyang pamilya, natupad ang pangarap ni Maya na magkaroon ng sariling restaurant. Pinangalanan nila itong Maganda's Kitchen, isang pagkilala sa kanyang apelyido at sa kanyang natatanging talento sa pagluluto. Ang restaurant ay naging matagumpay agad. Dinadayo ito dahil sa masasarap na tradisyonal na lutuing Pilipino na may modernong twist na siyang pinagsamahang ideya ni Maya at Adrian. Masaya si Maya sa kanyang tagumpay, ngunit mas masaya siya dahil kapiling niya si Adrian sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay. Unti-unti ring bumuti ang kalagayan ni Don Rafael. Bagamat hindi na ito kasing sigla ng dati, mas naging mapagmahal at mapag-unawa ito sa kanyang mga anak. Nakikita niya ang tunay na kaligayahan ni Adrian kay Maya at natutunan niyang tanggapin at pahalagahan ito bilang bahagi ng kanilang pamilya. Si Isa naman ay patuloy na nagsisikap na bumawi sa kanyang mga pagkakamali. Nagtrabaho siya sa isang charity organization at mas naging mapagkumbaba at mapagmalasakit sa iba. Bagamat hindi pa lubos na nawawala ang awkwardness sa pagitan nila ni Maya, naging magkaibigan na rin sila sa paglipas ng panahon. Dumating ang araw ng kasal ni Adrian at Maya. Isang simpleng seremonya ang kanilang pinili na dinaluhan lamang ng kanilang pinakamalapit na mga kaibigan at pamilya. Sa araw na iyon, tila lumiwanag ang buong paligid dahil sa kanilang pagmamahalan. Habang naglalakad si Maya patungo sa altar, kitang-kita sa kanyang mga mata ang labis na kagalakan. Nakita niya si Adrian na naghihintay sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno rin ng pagmamahal. Sa kanilang mga panata, ipinangako nila sa isa't isa ang kanilang walang hanggang pagmamahal at suporta, sa hirap at ginhawa. Sa pagkakataong iyon, wala nang mahalaga pa sa kanila, kundi ang kanilang pagmamahalan. Pagkatapos ng seremonya, habang sila ay magkasamang nakatayo, tinitingnan ang papalubog na araw, napagtanto ni Maya at Adrian ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Hindi ito nakabase sa estado sa buhay, sa yaman, o sa anumang panlabas na katangian. Ang tunay na pag-ibig ay nakikita sa tibay ng puso, sa pagtanggap sa tunay na pagkatao, at sa walang sawang suporta at pagmamalasakit sa isa't isa. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang pag-ibig ay maaaring umusbong sa hindi inaasahang pagkakataon, sa gitna ng magkaibang mundo, at kayang pagtagumpayan ang anumang hadlang. Ang simpleng tindera ng gulay sa palengke at ang anak ng mayamang negosyante ay natagpuan ang tunay na kaligayahan sa piling ng isa't isa. At sa kanilang pagmamahalan, natagpuan din nila ang tunay na kahulugan ng pamilya at ang kahalagahan ng pagpapatawad at pagtanggap.
Sa kanilang pagharap sa hinaharap ng magkasama, alam ni Maya at Adrian na anumang hamon ang dumating, kakayanin nila ito basta't sila ay magkasama. Ang kanilang pag-ibig ang kanilang magiging gabay at lakas sa kanilang paglalakbay sa buhay. Ang kanilang kwento ay isang walang hanggang awit ng pag-asa at pagmamahal, isang tunay na tagumpay ng puso. At dito nagtatapos ang kwento ni Maya at Adrian. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa abalang palengke ng Quiapo hanggang sa marangyang mansyon sa Makati, at sa lahat ng mga pagsubok at tagumpay na kanilang pinagdaanan, nakasama ko kayo sa paglikha ng kanilang kwento ng pag-ibig. Bilang manunulat, ang bawat karakter at bawat tagpo ay nabuo sa aking isipan ng may puso at dedikasyon. Ang hangarin ko ay maibahagi sa inyo ang isang kwento na hindi lamang nakakaaliw, kundi nagbibigay din ng pag-asa at nagpapaalala sa tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ang pag-ibig na hindi nakabase sa estado o yaman, kundi sa pagtanggap, pagpapatawad, at sa tibay ng puso. Naway ang kwento ni Maya at Adrian ay nag-iwan sa inyong mga puso ng isang mainit na pakiramdam. Naway naniwala kayo na kahit gaano man kahirap ang mga pagsubok, ang tunay na pag-ibig ay laging mananaig. At naway natutunan natin na ang pagpapatawad ay nagdudulot ng kapayapaan, at ang pag-asa ay siyang nagbibigay lakas sa atin upang harapin ang kinabukasan. Inaasahan ko po ang inyong mga reaksyon at mga saloobin tungkol sa kwentong ito. Ano po ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong natutunan mula sa paglalakbay ni Maya at Adrian? Ikinagagalak ko pong mabasa ang inyong mga komento at ibahagi ang inyong sariling mga karanasan. Muli, maraming salamat po sa inyong pagmamahal at suporta. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan.